So, what's up mga paps? Ito na naman tayo sa ating another review of our Cafe Racer 152. This is like the 1 year review of this bike. I actually bought this bike last year, 2018, February. Around end of February or beginning of March, mga ganong month. Hindi ko na matandaan, hindi ko na mahanap yung first na resibo ko. But anyway, so let's just treat this as a 1 year review of this bike. Kaya ako siya napagdesisyon na ngayon gawin 11 months or a month before mag 1 year yung motor ko, kasi gusto kong makita nyo yung itsura niya na all stock pa din, kasi I'm planning to let this bike be modified. Kaya naman pumasok sa isip ko yun na ipamodify, kasi probably you can tell na sa title ng video na to na I had an accident with this bike just a few days ago. So yun. Anyway, bago ko simulan yung review, makwento ko lang kung bakit ako na-aksidente. So yun yung mga sugat ko. Medyo maluluwag yung bandage kasi hindi ko siya masyadong didikit sa sugat, para pag pinalitan ko na siya ng gauze o ng dressing, hindi siya masyadong dumikit sa sugat. Pero tuyo naman na siya, halos tuyo na siya. So yun. Yun nga, ang nangyari kasi sa akin, alas 2 ng madaling araw, galing ako Cavite. So, ang nangyari is flat yung gulong ko sa unahan. So, ang ginawa ko, dumaan muna ako sa gasoline station, nagpagasolina, then hinanginan ko na rin yung gulong ko sa unahan, pati sa likuran. So, feeling ko hindi ko sira yata yung machine, yung nagpapahangin doon sa gasoline station na machine. Kasi 'di ba, pipindot ka lang naman ng number PSI doon kung ano yung gusto mo, then ipa-plug mo na siya doon sa pito. Ang nangyari, sobrang tigas na ng gulong ko, hindi umaakit yung number ng sa PSI, na hanggang 1212 lang siya, 1212. Hindi siya nag-iiba ng number. So pinisil ko yung gulong, sobrang tigas na. So natakot ako, baka mamaya sumabog So tinigil ko na. Then nag-proceed na ako, basta nahanginan ko. Hindi ko na-realize na sobrang tigas niya pala. Tapos napapansin ko na habang pauwi ako ng Cavite, dito ako sa Daang Hari dumaan, napapansin ko na medyo wobbly na yung takbo ng motor, yung itong manabela, lalo na pag kumukurba ako. Then natsyempuhan na itong huling kurba pag galing kang Alabang papuntang Evia or Vista City, sa mga familiar sa inyo, sa mga taga South, mga dumadaan dyan. So yun, pag kurba ko doon na nagwobble na talaga siya ng husto, hindi ko na makontrol. Yun pala, bumigay na to, para siyang natanggal na sa rim ayan ganyan, basta ganun yung nangyari, hindi ko na siya makontrol. Minsan naman nangyayari to sa motor na yun sa mga hindi nakakaalam, isa sa mga pwede natin sabihin issue ng motor na to, pag pinapatakbo mo siya or pag yung speed niya umaabot na sa 110 hanggang 120, nagwo-wobble na yung motor niya. Ginagawa ko lang doon, instead of pulling itong manubela, instead na hilain ko siyang pag ganon, pinupush ko siya, nagli-lean forward ako, doon ako nagbibigay ng force para pigilan yung pagwabol. So napipigilan naman siya. Nangyayari din yun minsan pag medyo mabilis yung takbo mo, din kukurba ka, siguro pag hindi masyadong tawag dito, yung hawak mo sa manubela medyo magaan, so magaganon din siya. Hindi ko alam kung
Sa bike ba yun? O sa motor ba yun? O sa gulong ko ba? Hindi ko alam. So, ewan ko sa mga eksperto dyan. Kung na may, sa mga eksperto na may ganito ring motor, kung na-experience nyo yun, ano sa palagay nyo, comment nyo, bakit, kaya, anong dahilan. So anyway, kaya ako nasabi yun kasi, yun nga, yung wobbly feeling niya pag kumukurba ako that time, fit ko, natural lang. Pero hindi naman mabilis yung takbo ko. May hinala na rin ako na siguro nga dahil napasobrahan ko ng hangin. So anyway, yun na. Umabot sa point na bumigay itong gulong. Ayun na, nag-wobble na talaga siya na hindi ko mapigilan. Napamura pa nga ako kasi alam kong matutumba na talaga ako eh. Pero habang pinipigilan ko siya sa pagiging wobbly niya, dahan-dahan na ako nag-minor, nag-brake na rin ako sa unahan, sa likuran, paunti-unti. Kasi pag brinake ko ng todo, panigurado talagang matutumba ako agad-agad nun. Pero habang tinatry ko siyang pabagalin, ng takbo habang hindi pa ako natutumba. So, yun na nga. Anyway, natumba na ako, no. So, nakadapa na ako. Buti hindi ako nawala ng malay kasi nga napabagal ko naman yung takbo ng motor. So, ang ginawa ko, naisip ko kagad na baka masagasaan ako ng mga nakasunod sa akin. Kasi medyo madilim sa part na yun eh, tsaka gabi, alam mo na. 'Di ba? Mamaya may mga mabilis din ang takbo, hindi nila mapansin. So, ang ginawa ko kagad, gumulong kagad ako patabi ng kalsada hanggang sa paggulong ko, narating ko yung gutter, ginulong ko yung sarili ko paakyat ng gutter. Yun. Tapos doon na ako nakadapa sa gutter habang iniinda ko yung sakit ng katawan ko. Tapos habang nakadapa ako doon, itong kamay ko, ito yung pinaka-iniinda ko, nilagay ko siya sa harap ng helmet ko para makita ko kung ano yung estado. So may dugo-dugo nga siya. Buti naman may mga tumulong. Salamat dun sa mga tumulong. May isang nakamotor doon, bumaba siya. 3 yata sila, hindi ko na matandaan masyado. 2 yata yung nakamotor. May isang bumaba, nagsabi, "Pops, ano nangyari sa'yo? Okay naman yung takbo mo kanina." Kasi umovertake ako sa kanya ng konti, ng bahagya eh. So, sabi niya, bumusina ka pa nga sa akin eh nung umovertake ka eh. Tapos hindi lang ako makasagot. Tapos may isa pang grupo na, may isa pang lalaki na pasahero siya ng green cab, na pinara niya yung green cab. Hindi ko alam kung pinara niya, pero huminto yung green cab, tapos bumaba siya. Tapos chinek ako, "Ano, okay ka lang?" Ganyan. "Anong nangyari sa'yo?" Tapos hindi ko pa alam nun na dahil sa gulong. Tapos yun nga, sabi niya yung gulong, eto kasi parang ano eh, matatanggal na siya sa rim eh. So para siyang, di ko alam yung term, para siyang na-disalign or matatanggal, basta para siyang matatanggal sa rim. So sabi niya, yung unahang gulong mo, ang term niya pa nga ay pumutok. So yun nga. So yun nga, kinukwento ko lang to para maging lesson din sa atin bago tayo mag-proceed sa review. Tsaka, well, nakainom ako nun. Hindi ko siya pinagmamalaki, kinakahiya ko siya, pero sinasabi ko siya para maging lesson sa ating lahat na as much as possible, don't drink. Hindi as much as possible. Don't drink and drive! ! 3. So yun. Ako kasi, again, hindi ko to pinagmamalaki sinasabi ko to para maging lesson sa atin. Nasanay ako ng gano'n, nakainom, tapos magdadrive ng motor. Pero hindi naman talagang sobrang lasing, nakainom lang. Yun. Ilang beses ko na siyang nagawa, so siguro naging confident ako. Yun nga, dahil nga siya sa gulong. So ayun, isa pa sa lesson doon mag-invest tayo, katulad ng sinasabi ni Zach Lucero sa mga sabi nga sa unang video kung napanood nyo, sinabi ko doon na sabi ni Zach Lucero, kung syempre mag-upgrade ka na mag-upgrade pag may motor ka, lalo't gusto mo yung motor mo, tapos marami ka nakikita, di ba? Gusto mo siyang i-upgrade ng i-upgrade. Una nating i-upgrade is yung gulong. Bakit? For safety. Ganun din sa atin mismo. Kung yung motor natin, ina-upgrade natin, o kaya pinapalitan natin ng gulong for safety, dapat mag-invest din tayo ng safety gears. Katulad ko, may gloves naman ako, hindi ko lang siya dinala. Kung naka-gloves sana ako, hindi sana wala akong ganito na injury sa kamay or sa daliri.
Nakasapatos naman ako at naka-jacket. Unfortunately, yung sapatos ko manipis. So, nabutas siya. May dalawa akong tama dito. Kung makapal yung sapatos ko nun, di ba? Di sana wala akong ganyang gasgas. Tapos vest, yan. At importante sa lahat, helmet. Kung mag-helmet tayo, man, decision nyo yun. Pero ako, full-faced helmet. Anyway, yung helmet ko nga pala nung natumba ako, wala siyang gasgas. So, siguro yun sa proof na talagang napabagal ko ng husdo yung takbo niya. Kasi ang feeling ko na nangyari sa akin, nagganto-ganto yung manabela, tapos gumanyan na siya, then natumba na yung motor pa ganun, parang tumapon ako paunahan. Yung helmet ko walang gasgas, as in, konti lang. Ay, walang gasgas kahit konti. What I mean, yan. So, yun nga, mag-invest tayo sa ganun, mga paps. Yun, nakakahiya siya, pero sinasabi ko siya para maging lesson sa atin. Alam ko, yung iba dyan, talagang hindi nyo maiwasan minsan nakainom din magdadrive. Pero as much as possible, don't do it. And safety gears. Kahit pa nakainom ka or hindi, kahit pa maingat ka mag-drive, mabagal talaga magpatakbo, safety gears pa rin. Kasi kung ikaw maingat, paano yung mga kasabay mo sa kalsada hindi maingat, di ba? So, madadali ka pa rin. So, i-minimize natin kasi two-wheeled vehicle lang tayo eh. Konting sagi sa atin, or tayo makasagi, tumba tayo. Unlike nung nasa four-wheeled vehicle ka na kahit mabangga ka dyan, di ba? Kahit papano, nasa loob ka, safe ka. Especially pag naka-seatbelt ka. So anyway, siguro yun lang masishare ko sa inyo. So mag-proceed na tayo sa review. Walang masyadong gasgas yung motor dahil sa crash. May mga konti lang. Ito hindi naman. Dati pa to eh. Ito. Yan. Ito. Pero ito hindi to siya dahil sa crash. Kasi nung na-crash ako, nagpaiwan na ako sa mga tumulong sa akin. Tumawag ako din, sinundo nila ako. Sinakay namin to sa likod ng van. So ito, nasandal siya dun sa may parang upuan. Kaya siya na ganito. Actually, nung sinilip ko kinabukasan yung motor sa loob ng sasakyan, maayos pa to eh. Kumbaga ito kasi yung pinaka sumandal. Ito yung nag-bear ng weight ng motor pag ganun sa parang upuan. Kasi hindi ko siya ma-stand kasi sobrang tagilid niya na. So hindi siya ma-stand. So ito tsaka ito. So yun yung mga damage. May mga gasgas sa rim. Ito yan. Ito bilib ako sa bar and side mirror na to, no. Matibay siya, hindi siya nababasag. Ayun, no. Hindi siya basta-basta nababasag. Bibili ulit ako ng ganito. Tingnan niya. SEC ba yan? Hindi ko alam kung yan ba yung logo ng SEC. Oo, kasi tama, SEC helmet eh nakalagay. Matibay siya, hindi siya nababasag basta-basta. Kahit minsan pag sina-side stand ko to sa malapit sa pader, tapos nagkamali ako ng estimate, pagka side stand ko, ito tumatama sa pader, ganyan. Kahit nadidiin siya, hindi siya basta-basta nababasag. Basta tingnan niyo, wala naman siyang basag eh. Ayan o. Matibay siya, matibay. So yun, sa katawan wala namang gasgas. Wala naman. Ayan o, wala. Ayan, hindi yan dahil sa crash eh. Sa tanke wala, ayan o. Ang pinaka na ano dito is yung shifter. Nabalik ko siya. Kung hindi ko na sabi sa inyo nung last video, nasabi ko pala na isa sa mga issue nitong motor na to ay yung shifter bolt na pinapalitan. May mga tao na sa Euro Keyway group, Facebook group, nag-ano na rin sila, nagpagawa sila ng bolt para dito, para palitan, kumbaga bago pa maputulan. So sa akin hindi pa rin ako nagpalit. Tsaka biruin nyo hanggang ngayon, na-crash na ako at lahat, na nabalik ko na yung shifter ko ng ganito. Yung bolt hindi pa rin naputol. Pero isa sa mga napansin ko yung tumatagal, kasi di ba, nung unang kuha ko pa lang ng motor na to, nabasa ko na yung ibang issue, may mga naputulan na, lumuluwag nga daw, ganyan, or yung iba napuputol. Hinigpitan ko na siya. Then after siguro mga 9 or 10 months ng motor na to, lumuwag ulit siya. So
So, hinigpitan ko na naman. So, nung hinigpitan ko siya, sobrang higpit na to the point na hindi mo na maikot yung Allen wrench. Sagad na yung bolt. May konting luwag pa, loose pa rin siya kahit papano. So, yun nga, may problem talaga sa bolt. Pero yun, hindi naman ako naputulan. Fortunately, wala namang naputol sa akin. So, ayun. Ano pa ba? Ayun, papakita ko yung odo ng motor ko. Hindi naman na 4,187. Hindi ko siya masyado nagagamit kasi guys, sa bahay lang ako nagtatrabaho. Work from home. So, hindi ko siya daily bike. Hindi siya nagagamit pang commute. Pag may lakad lang, ganyan, saka siya nagagamit. Hindi nga ako masyadong nagra-rides din eh. So, yan lang yung ano ko, yung tinakbo ng motor ko. Ibang issue. Pasensya na ulit hindi na naman ako organized sa pagsasabi. Pero as much as possible, i-cover ko lahat ng matatandaan ko. Ayun, isa pang issue nito, kahit nung bago pa lang, etong silinyador, medyo maluwag siya. Ayan, hindi siya kumbaga nagagasolina kaagad. Pero alam ko na re-remedyohan naman yan. May higpitan lang dyan or something. Tapos yung clutch cable nga rin pala, yung iba napuputulan din ng clutch cable, pinapalitan nila. Alam ko may mga may mga compatible siya sa ibang brand. So ayoko magbanggit kasi ayokong magkamali kayo. So search nyo na lang or magtanong-tanong na lang kayo. Sa mga interested sa bike na to, punta kayo sa mga Facebook groups ng Euro Keyway Cafe Racer 125 R152. Maraming doon, maraming eksperto na tsaka nasubukan na rin nila. So yun, shifter, sabi ko na yan. Ito, hindi ko to nasabi nung first video ko. Again, yung silinyador medyo loose siya ng kaunti. Yung wobbly, yung pagiging wobbly ng manubela pag mabilis din takbo mo, may nagsasabi na sa rayos daw yun, hindi daw align, or sa gulong, something like that. I don't know, pero as a stock bike, yun yung experience ko na walang pinapalitan. Tapos yung sa tambucho, ayan, kung mapapansin nyo, kinakalawang siya. Dito, yan, ayan hindi naman siya siguro. Yung ibang tambucho naman kinakalawang din pero gusto ko lang din siyang i-point out. Ayan. So yun, ano pa ba? Ayun, good point is kahit gano'n na siya katagal, yung takbo niya, performance niya ganun pa rin. Na-reach mo pa rin yung top speed niya o yung bilis niya. Siguro sasabihin nyo, baka or inisip nyo, syempre yung konti lang naman yung natakbo mo 4,187 lang Hindi lang to base sa akin kasi may mga nabasa rin ako na talaga ang layo na ng narating ng motor nila, ang tataas na ng yun nga, layo na ng kilometers na nababiyahe nila, pero they have the same opinion na ganun pa rin yung performance ng motor kahit malayo na yung natakbo. So yun, para sa akin the best pa rin yung tong motor na to. Next video ko siguro is pag pa-modify ko na to, plano kong itong upuan iklian, tatanggalin ko na tong cowl, siguro itong mga signal lights, itong front light, tsaka, yung headlight, tsaka itong tail light, papalitan ko rin yan. Gulong, papalitan ko yan ng power tires siguro. Itong tambucho, posible ko rin palitan kasi nga nakalawang siya. Ano pa, yun nga, yung headlight kasi nasira, side mirror, pati yung manubela. Meron akong manubela ng Rusi Rango 125, yung stock nun, sa mga nakakaalam. Medyo paangat yun ng konti para at least hindi naman masyadong nakakangalay pag nagdadrive tayo or pag nira-ride natin yung motor natin. So ano pa ba, yun lang naman siguro so far. Yung overall review ko para sa motor na to, good pa rin talaga, good. Hindi ko siya basta-basta pag nakakita ko ng motor yung parang gusto kong kunin yun or gusto ko siya palitan, hindi. And honest talaga ako, sinasabi ko yung mga issue niya.
Yun, tsaka maraming namamangha rin pag nakikita nila itong motor na to. Napapatanong sila, saan mo kinuha yan, ganyan, magkano yan. Regarding pala sa price, minsan may mga nagtatanong sa comment dun sa iba kong videos tungkol sa motor na to. Hindi ko sila masagot accurately, pero ang pagkakalam ko around 52 to 54,000. Pag hindi, sorry hindi ko na natatandaan eh. Basta around that, or basta yung sa mga nakakaalam, i-comment nyo na lang po kung magkano talaga siya, kasi minsan nagbabago rin siya, depende sa kasa or depende rin sa panahon. Yun ang pagkakalam ko. Yung down payment, pag di mo siya kinash, nakalimutan ko ulit, it's either 2 to 4k, ganyan lang. Tapos yung monthly niya, ang minamonthly ko siya ngayon 2.6 talagang monthly niya, pero pag hindi ka na late ng payment, ano lang, 2,385, ganyan. So anyway, hindi ako masyadong particular sa price, pero yun nga, yung sinasabi ko, nasa range lang na yun. Hindi naman masyadong malaki yung gap. So kaya na rin mag-consider, or much better pumunta talaga kayo sa shop para magtanong, at least para makita nyo rin yung motor, ang itsura niya, masakyan nyo siya doon. Kahit di nyo siya mapatakbo, masakyan nyo lang siya, maupuan nyo lang siya, get the hang of it, ano bang feeling pag sinakyan siya, pag minaneho siya. So kayo na pong bahala. Again, yung sa aksidente, bro, paps, pre, tol, don't drink and drive ever. Okay? Tsaka safety gears, napaka-importante niyan, safety gears. Kasi katulad niyan, aksidente tayo, tapos unang-una pa naman, mostly kamay, tuhod, paa, 'di ba? Yung naano sa atin. I-imagine niyo na lang pag nangyari sa inyo 'yun. Buhay nga tayo or minor injury nga lang, pero apektado yung trabaho. Then pag apektado yung trabaho, syempre apektado yung pamilya, lalo na pag may binubuhay ka, may mga anak ka, may asawa ka, or may mga kapatid ka pinag-aaral, ganyan. Possible na ilang linggo ka rin hindi makapasok, lalo na pag medyo grabe yung dinanas mo. So i-consider natin yun. Kung sa sarili natin, siguro posible pa ng less consideration, parang kaya ko naman pero syempre, yun nga, trabaho affected, pamilya affected din, yung income, yung hanap buhay. Buti na lang ako, fortunately for me, sa bahay lang ako nagtatrabaho, so hindi ko na kailangan mag-commute papuntang work. Kahit hindi na ako naliligo, yan, hindi na ako magbihis, hindi na ako masyadong mag-prepare. Yun, harap lang ako sa PC ko. So yun. At saka isa pang madadagdag ko, hindi ko alam kung nasabi ko na, full-faced helmet as much as possible. So, yung iba ang gaganda, di ba? Yung mga half-faced helmet, tapos may bubble windshield pa yan, tawag doon. So yung sa para sa mukha, maganda siyang tingnan. Pero pagdating sa aksidente, ewan ko lang kung kakayanin ng glass or ng fiberglass ba, hindi ko alam kung anong tawag doon. Kung kakayanin niya, mas maganda, pero kung hindi, full-faced helmet na lang. Kasi imaginein mo pag yung mukha, kahit yung minor accident na yun, kung isipin nyo, kahit mabagal yung takbo mo, hindi masyadong grabing aksidente, pero pag yung balat natin tumama, anong laban ng balat natin sa semento, sa asfalto, sa lupa, diba? Gas-gas kagad yan. Tapos paano pag yung mukha mo? So yun yung mga iingatan natin. Sana maging lesson to. Well, lesson naman na talaga to, pero iba talaga yung first hand na na-experience mo magiging wake up call talaga siya. Yeah, next video makikita nyo tong motor ko, bago, modified na or customized na, may mga pinalitan na. So yun lang, maraming salamat. So yun, comment kayo kung masasabi nyo, baka may mga mali na naman akong term, kung anong opinion nyo, yan, dislike or like yung video, go sa comment kahit ano, and subscribe. So yun lang mga paps, maraming salamat. See you soon.